ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh Shaddai, aming dakilang tatay na nasa iyong kaharian. Ikaw ang Diyos na aming sinisamba sa araw na to. Ikaw ang Diyos na aming pinapasalamatan, kinakantahan, hinahandugan, at ikaw ang aming susumbungan kung ano man ang kabigatan na dala namin ngayong hapon. Yahweh, maraming salamat po na sa pagkakataon na binigay mo sa amin, lalo na ako, Lord, na unang nakarating dito sa pamamahay nila ni Sister Camila at Brother Archie. Alam namin, Lord, na hindi aksidente ang aming pagka-assign dito. Alam namin na ngayong hapon na to, Lord, bubuhos, uulan ng mga pagpapala, milagro, may malagaling sa iyo, Lord. Yahweh Shaddai, salamat po, Lord, sa kalakasan na binigay mo sa amin mula pa kaninang umaga sa panibagong buhay sa araw na to. Salamat din po, Lord, sa grasya na binigay mo sa amin na kahit kami ay nakaranas ng mga bagyo sa aming mga buhay, mga problema, mga sufferings, kung ano man, Lord, patuloy mo kaming dinala, patuloy mo kaming pinapayagan o itinutulak patungo sa iyo, Lord. Salamat din po, Lord, ni Sister Camila, ni Brother Archie, na patuloy na tumanggap sa iyong mga salita, Lord, na kahit sa kalagitnaan ng pandemya, Lord, at COVID-19, hindi sila natatakot dahil ikaw ang aming sandalan. Salamat din po, Lord, sa mga choir, ni Sister Judith, at ni Sister din na nandito, nila ni Grace, ni Marvin na nakaakyat ako rito, Lord. Alam ko, Lord, lahat iyong ginamit, Lord, upang ang iyong mga salita at iyong mga pagpapala ay walang magiging hadlang. Yahweh Shaddai, sa ganun pa man, Lord, patuloy kaming humihingi ng patawad sa iyo, Lord, at ganun pa man, Lord, ay nanyayahan namin ang banal na Espiritu, yung Espiritu, Lord, na makasama namin ngayong hapon na to, lalo na yung presensya, Lord, upang kami ay uwi na matagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong lahat ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kung sino may mga Biblia, samahan niyo ako sa pagbasa sa ating Ebanghelyo na kukunin na pagbasahin ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, versikulo 22 hanggang 25. Kung wala mang Biblia, kung sino may walang dalang Biblia, hiranin ko yung dalawang tenga. Lucas 8, versikulo 22 hanggang 25. One day, Jesus said to his disciples, "Let's go over to the other side of the lake." So they got into the boat and set out. As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake, so that the boat was being swamped, and they were in great danger. The disciples went and woke him, saying, "Master, Master, we're going to drown." He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided, and all was calm. "Where is your faith?" he asked his disciples. In fear and amazement, they asked one another, "Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey him." Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pwede na tayo magsiupo. Hindi ka makita. Hindi makita. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Unang-una, pasalamat kami kay Sister Camila, the Brother Archie, na patuloy na naglilingkod kahit sa gitna ng mga problema. Sa hapon na to, magtatagalog ako kasi
para dun sa mga nanonood nating mga kapatiran na nasa Maynila at sa ibang lugar, sa labas, sa Singapore, para sila din ay lalo nilang namnamin ang ating pagsalo-saluhan na walang iba kundi salita ng Diyos. Amen? Kumusta naman mo mga brothers and sisters? Praise God. Praise God. Praise God. Humihinga pa. Diba? Amen. Oo, yung paghinga, malaking grasya yun. Okay. Ang topic ko ngayon ay pamagatan kong storm-proof or storm-free life. Kung sa Tagalog pa, alin bang buhay na pwedeng malagpasan lahat ng bagyo o buhay na walang bagyo? Pwede ba na buhay na may buhay ba na walang bagyo? Wala ata eh. Hindi pwede. Okay. Lagi na. Oo, palaging meron. Ipapaliwanag ko yan mamaya. Tanong ko rin sa inyo, bakit ba kailangan natin tanggapin yung mga bagyo sa buhay natin? Kasi kung sinasabi nga, tayo lahat dadaan ng bagyo. So, either tanggapin natin or hindi natin tanggapin. Kasi minsan may mga tao, di ba? Alam ko medyo mahirap tong tanong na to eh, lalo na sa mga Kristiyano. At alam nyo rin yan, minsan may mga kakilala kayo na, lalo na pag yung mga paniniwala nila or faith nila kay Yahweh Shaddai, medyo mababaw pa. Kasi, kung, di ba sabi nila, pag tayo ay naglilingkod kay Lord, ititest talaga yung ating faith, di ba? Yung iba, sino gusto ititest yung kanilang faith? Ayaw, dahil alam nila na pag isusubukan yung faith natin, problema yun. Di ba? So kung yung iba, ayaw nila na buhay na, yung sinasabi ko na pwedeng malalagpasan lahat ng bagyo or buhay na ayaw nila. Kasi choice yun eh. Yung iba naman, ayaw nila, pwede naman silang hindi nila harapin yung problema. Pwede sila sabihin na ayaw ko yan. Problema to, daanin na lang nila sa pag-iwas. Maraming pag-iwas eh. Pwedeng sa alak na makalasing, which is temporary lang, magsugal o lahat ng bisyo, pero kinabukasan meron na naman. Itong COVID, makakaiwas ka ba dito sa COVID? Hindi ha. Walang mayaman dito, walang mahirap, walang pogi, walang matanda, walang bata. Ang problema pa dito, hindi natin alam kung sino yung kalaban. Yung iba na ayaw harapin yung COVID, ano nangyayari? Nasiraan sila ng bait. Yung nervyos nila, dahil akala nila, paano na makabawi, lalo ng mga negosyante na palaging iniisip pera. Nagbigti, nag-suicide, nag-give up sila dahil akala nila wala ng hope. Pero yung iba na nagpatuloy pa rin, kahit sa gitna ng COVID, hindi nga na problema kung anong kakain. Kasi alam nila, si Lord na ating sinasandalan, patuloy na magbibigay ng kanyang provision. Amen? Walang papasa sa pagsubok kung hindi tayo tatanggap ng pagsubok. Parang yung nag-aaral tayo, hindi man tayo papasa sa test kung hindi tayo mag-take up ng test, di ba? Hindi tayo mag-grade 1 kung hindi tayo nakapasa ng kinder. O ganun hanggang college na yon. So, yung iba lang talaga, gusto nila, komportable na ako dito, Brad. Komportable na ako dito, sister. Ayain mo sa gawain, ano na ako sa buhay ko. Kasi alam ko diyan, pagka sumusunod ka kay Kristo, puro pasahin lang dyan. Ayaw nilang lumabas sa kanilang comfort zone. Ganun ang madaling sabi, ayaw nilang lumabas sa kanilang comfort zone. Gusto lang nila na settle for mediocrity. Yung mediocrity, para bang, ano na ako, Brad? Okay lang dito, kahit ganito lang, satisfied na ako dito. Ayaw nila maging head, gusto nila tail palagi. Ayaw nila maging sila yung hindi sila yung namumuno. Ayaw nila yung ganun, gusto nila susunod na lang sila kung sino yung namumuno sa kanila. At saka, choice talaga to. Yung iba pa nga, ang worst pa nga dito, yung iba, yung mga dumaan sa mga matinding pagsubok. Para sa akin, matindi yung ginaaral ko. Hindi ko alam kung anong meron kayo ngayon. Hindi ko nababasa yung mga pinagdaanan natin bago tayo dumating dito. Pero ang alam ko, lahat ng dumaan ng mga matinding pagsubok at matinding test, kasunod niyan, matinding blessing din ang darating. Amen? Hallelujah. Alam mo kung bakit?
Kasi, naalala niyo si Joseph the Dreamer? Si Marvin. Mataw po siya. Naalala niyo si Joseph the Dreamer? Yung mga yung oy, good afternoon, sister. Oh. Si Joseph the Dreamer, di ba, pinagsilosan ng mga kapatid niya kasi mas mahal siya ng tatay niya. Oh. Unang pagsubok niya, patayin nga sana siya ng mga kapatid niya eh. Kaya minsan hindi na tayo magtataka, mga kapatid din natin na kalaban natin dito sa hinulog siya sa bangin. Sa atabay, ano ba yung atabay? Well, hinulog siya pero hindi siya nagreklamo. After doon, dahil sa meron talagang siya, binili siya hanggang sa binenta siya doon sa Potiphar, hanggang sa dahil marunong siyang bumasa ng mga tawag nito, ng mga panaginip na i-translate niya yung panaginip ng hari hanggang sa ginawa siyang parang pangalawa na ata siya eh. Tapos pinagbintangan pa siya, inakit siya ng asawa ng isang asawa ni Potiphar. Hindi ko na nasundan yon. Pero hindi niya tatlong beses, pangalawa, nung pangatlo, pinagbintangan talaga siya, kinulong, hanggang sa hindi pa rin siya nagreklamo. Grabe ang pinagdaanan ni Joseph hanggang sa bandang huli dahil na-interpret na naman yung isang dream ng hari, ginawa siyang pangalawa sa hari. Kaya pinayag at pinahintulot yun dahil may nilaan si Yahweh na malaking blessing para yung kanyang pamilya ay hindi magugutom sa tag-init. Siya yung nag-supply ng bigas, lahat ng pagkain, binigyan pa ng katungkulan. Ganon yung nadaanan ni Joseph. At parang ganon din sa nito. Kung give up tayo dito sa COVID-19, sabi nga ng Brother Darwin, nandiyan naman yung takot. Normal yun kung tao tayo matatakot tayo. Pero huwag tayong manatiling natatakot. Kasi kung manatiling tayong natatakot, ang nananalo niya, yung kaaway niya. Kasi walang ibang gawin ng kaaway, kundi nakaway niya yung ating paniniwala kay Yahweh Shaddai. Sirain niya yung ating spiritual life, at gawin niya dami siya, i-accuse niya tayo na hindi ka nakarapat-dapat. Ganun ang gawa ng kaaway. So, tanong ko naman sa inyo ngayon, why should we accept storms in life? Bakit natin kailangan tanggapin itong mga bagyo? At yan meron akong tatlo na isi-share sa inyo sa ngayong hapon na ito. Tulad ng sinabi ko, kung medyo maano na ako sa Tagalog, pipilitin ko na mai-relate, mai-translate pa rin. Kasi matagal-tagal na rin ko hindi nagtatagalog, 2 taon na ako hindi sumakay. So, yung kasamahan sa barko, medyo meron pa rin. Si Lord ang magbibigay sa ating wisdom. Amen? Okay. Unang rason bakit natin tanggapin yung mga bagyo o mga pagsubok sa buhay. Verse 22, kasi the Lord is present prior and during the storm. Ang Panginoon nandyan na yan. Bago pa yung dumating yung bagyo natin sa buhay, at sa panahon ng bagyo, nandyan na yan siya. Bakit? Verse 22, ang sinabi dito, one day, Jesus said to His disciples, let us go over to the other side of the lake. So, they got into the boat and set out. Diba, si Yahweh Shaddai, omniscient siya. Alam na niya kung yung buhay nga natin, alam na niya kung saan tayo panganak, saan tayo mamamatay, kailan tayo tumayo, kailan tayo umupo, yung bilang ng buhok natin, kabisado niya. So, alam na ni Lord yun. Nung pangyari, yung samahan niya yung disciples, alam niya na may bagyo naghihintay doon. Pero, bakit kaya pinayag niya? Kasi, meron siyang gustong iparating sa atin na kahit anong sakuna, anong problema, kasama niya tayo before, during, and after sa ating mga problema. Okay? Omnipotent siya, kahit nasaan siya, andyan siya, omniscient siya, alam niya, bago pa tayo dumating ngayon dito, o kagabi, ano man yung iniisip natin, alam niya kung anong pangailangan natin. So ngayon, ang hihingin ko lang sa iyo, ipofocus natin yung ating puso at ating puso at isipan para huwag manakaw kung ano man yung pagsasaluhan natin ngayong hapon. Amen? Okay. So, bakit pinayag niya yun? Kasi may gustong iparating si Yahweh Shaddai sa atin. Pinayag niya yun kasi pwede naman may bagyo, di ba? Pero pinapayagan niya kasi Jeremiah 29:11, gusto niya ipakita niya ang kanyang mga plano mas maganda pa sa ating plano. Ngayong COVID-19, hindi tayo magreklamo kasi
alam niya, sinabi niya mas maganda yung kanyang plano kaysa ating iniisip. Kung mag-isip tayo, malulungkot mag-worry tayo, hindi yun para sa kanya. Kasi kailangan ang worry, ibigay natin sa kanya yun. Isaiah 55:8-9, ganun din, ang kanyang pamamaraan ay mas mabuti sa ating pamamaraan. Limited lang yung ating pag-iisip at pamaraan. So, siguro sa una, medyo mahirap, pero ito ay para tayo ay maging better Christians or better followers sa Kanya. Amen? So, yung hindi papayag na dumaan sa test, ayaw nila na mag-improve yung buhay nila. Ayaw nila na mag-level up yung faith nila. So, hindi natin maintindihan minsan, ako rin, siguro, minsan, hindi ko alam nga, sabi ko nga, hindi ko alam yung pinagdaanan. Pero gawin ko na lang example yung sa akin, nung na-disgrasya ako, sabi ko, Lord, baka si Grace, nagtanong din, narinig ko rin sa kanya, Lord, bakit si Edwin, o bakit ako, Lord? Natanong ko rin yun, paano na yung mga anak ko, Lord? Bakit naman tinanggal mo yung trabaho ko kung gusto mo pa ako makatulong sa gawain? Bakit mo, pwede naman, Lord, pwede naman sana nakalakad pa ako hindi pwede naman sana hindi maipiktuhan yung spine ko para makalakad pa ako, makagawa pa ako ng kung ano yung gusto may tulong sa gawain at sa pamilya ko. Yung pinakita niya sa akin, akala mo ba naniwala ka sa akin? Akala ko ba naniwala ka sa akin plano at saka kung ano na yung gawin ko? Kaya pag nagsalita na si Lord na sa akin na ganyan, na nangungusap na siya sa pamaraan ng Biblia o sa ibang tao na narinig ko, tahimik na ako. Kasi yun na lang pinahawakan ko eh. Hayaan mo. May pakita ako sa iyo na hindi mo pa nakita, hindi mo man lang pinanaginipan ng ibigay ko sa'yo. Kaya doon ako nagpapalakas. Wala na akong ibang iisipin pa. Hindi na ako matatakot, na hindi na ako mababalisa. Kasi alam ko, nandyan sa kasamahan ko. Amen? Mapaka natin sa iyo. Hindi niya gusto tayo o yung mga disciples niya yung time na yun na ipapahamak niya. Ang tanging na niya minsan ay parating doon bilang kanyang mga tagasunod ay yung pagsubok, ito ay hindi maiiwasan. Maliban na lang kung choice natin na ayaw talaga natin. Kasi ang ano lang gustong iparating niya sa kanya, gusto niya na maniniwala tayo palagi sa kanya. Ano man yung problema man yun, maliit man yun, o kahit man gaano ka-imposible yun, magtiwala lang tayo sa kanya. Parang sabi niya, relax ka lang dyan. Anak, sagot kita. Akong bahala sa buhay mo. Akong bahala sa buhay niyo ni COVID-19. Hindi kayo magugutom. Hindi kayo mahawaan ng sakit kasi sagot kita. Amen. Diba? Palakpakan natin siya. Kasi, yung sa tingin nyo kaya, yung mga disciples niya, kung hindi niya pinapayagan yun, or halimbawa ito, sa katayuan ko ngayon, o ano man yung dadaanan yung problema, sa tingin nyo, kung hindi niya ipahintulot o hindi niya papayagan yung kaaway na ibigay yung problema na yan sa atin, makikita ba natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang milagro at saka kung gaano sa kadakila? Hindi, di ba? Hindi natin yun, hindi natin maramdaman kung gaano siya kadakila, kung gaano siya ka-powerful, kung hindi tayo dumaan sa test. Kasi kung malaki po tulad nito, pag tumayo ako, pag lalakad ako, marami akong maakay na pabalik sa gawain na nawala na sa gawain. Marami akong maakay na hindi pa naniwala kay Lord na siya patuloy siyang gumagawa ng himala. Kung paglakad ko na ito, talagang nakita nila ako mula nung umpisa nung nadisgrasya ako. Kung hindi yung ibang tao na nakaranas dito sa gawain, mga partners na mga kakilala natin, binigyan ng mga stage 4 cancer, pero naging survivor sila. Paano nila makikita na ganun pala kamahal tayo ng Panginoon sa Kanya, walang imposible. Lahat ng imposible kay Lord ay gawin nilang posible. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Pagpapaka natin sa Lord. Naalala niyo yung bata, may bata, yung mga disciples ni Lord sa John 9:3, Juan 9:3, okay, ito sinasabi. Nagtanong yung kanya mga disciples, Lord, ito bang bata na to nabulag ba to dahil sa kasalanan ng mga magulang niya o kasalanan niya? Sabi ni Lord, hindi kasalanan ng mga magulang niya o kasalanan niya.
ito ay nangyari para ipakita ko sa akin ang kanyang ang aking power na may display ko sa buhay niya. Diba? Ganyan talaga, ganyan minsan sa Lord eh. May gagamitin na dumaan ang matinding pagsubok, yung hindi kayang gawin ng tao para yung power niya, yung may display niya sa atin at wala tayong ibang pupurihin at sasambahin walang iba kundi siya lang. Amen? Napaka natin siya. Okay, pangalawang dahilan bakit kailangan natin tanggapin ang mga pagsubok at mga bagyo sa ating buhay. The Lord is always awake during the storm. Amen? Verse 23, nagsasabi, as they sailed, he fell asleep, a squall came down on the lake, so that the boat was being swamped and they were in great danger. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Okay, sabi ko nga, minsan, siguro ditong pandemya na to, marami siguro nakapagtanong kay Lord, Lord, nandiyan ka pa ba? Bakit imbis na bababa na yung cases, Lord, bakit patuloy na tumataas? Natutulog ka ba, Lord? Siguro, merong ibang di ba? Meron nga sa kanta yan, natutulog ba ang Diyos? Okay, unang ipakita ni Lord dito na pinapayagan niya yung storm sa ating buhay para subukan ang ating faith at gusto niya sa Kanya lang tayo magtitiwala. Amen? Ano yung nakalagay dyan sa Proverbs 3:5-6? Yun ang isa sa paborito kong verse. So, nakikita nyo sa worship dyan at t-shirt. God is in control, di ba? Trust in the Lord with all your heart. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Di ba? So sa Kanya lang tayo magtiwala, kaya niya pinapayagan yung mga bagyo na mangyari sa buhay natin. Hindi naman pinapangako ni Lord na magiging, at saka ayaw niya na magiging storm-free yung buhay natin. Kasi hindi nga magle-level up yung ating faith sa Kanya. So pinapayagan niya yun para makikita na kahit anumang daan ng bagyo sa buhay natin, anumang problema yan, anumang sakit, anumang kawalan yan, basta pagkasama natin si Ewan Shaddai, yan, malalagpasan natin yan. Amen? Parang barko, basta barko, hindi lang napasukan ng tubig, tinatawag namin yan na seaworthy. Tawag namin yan, basta seaworthy ang barko, kahit anuman ang mga bagyo na daanan namin yan, lahat malalagpasan yan. Parang kay Ewan Shaddai din. Ito, nalagpasan natin yung mga problema natin, itong pandemya, malagpasan din natin to. Amen. Itong naranasan ko, malagpasan din natin. Amen. Amen. So, meron akong kwento ba? May tayo pa naman ako. Meron daw dalawang seaman. Yung isa, hindi pa nakasakay. Pero may idea na siya kasi pag nag-aaral ka ng seaman, meron na kami navigation, seamanship, iba pa. Yung isa, nagtanong dun sa isang nakasakay na kasi nangingi din siya na experience. Sabi nung isa, Bay, minsan di ba nasa umaangkla kayo sa puerto, kung hindi pa kayo bibito? Oo naman, normal yun. Sabi naman niya. Paano ngayon, Bay, kung halimbawa, nakaangkla na kayo, may darating na bagyo, anong gagawin ng kapitan nyo? O ikaw, kapitan, anong gagawin mo? Siyempre, laglag ko yung isang angkla. Pag may sumunod ko na bagyo, laglag ko rin yung pangalawang angkla. Pag pangatlong bagyo hanggang 10, laglag ko yung pangatlo hanggang 10 na angkla. Sabi nung nagtatanong, bakit ang dami naman ng angkla mo? Dalawa lang yung angkla sa barko . Sabi nung tinanong, bawasan naman yung bagyo mo, bawasan yung angkla ko. Pag tayo nanalig kay Yahweh Shaddai, kahit ilang bagyo ang dumating, walang makakasira sa atin dahil si Yahweh Shaddai ang ating angkla. Amen? Hindi natitigaw si Yahweh Shaddai ng mga pagsubok na yan, yung mga bagyo na yan, kasi siya ang lahat na pwedeng umalis na yan dyan sa ating buhay ng mga problema. Amen? Okay. Bakit ba minsan, naramdaman ko rin minsan, pero sinabi din ni Lord sa akin, may mensahe siya sa akin. Hindi nyo ba naramdaman minsan kung may matagal na kayong hiningi? Kami ni Grace, marami kami matagal na hiningi. At yung ngayon, dahan-dahan niya lang sinagot. Minsan, tanong ko rin sa sarili ko, natanong ni Grace na, Lord, tulog ka ba, Lord? Minsan. bakit Lord, hindi mo pa na-answered prayer request, napupun na yung kamay namin sa kususulat, o baka imbak na yung prayer request doon, bakit hindi pa kami na-answered prayer, Lord?
Tanong ko naman sa inyo, natutulog ba si Lord? Hindi. Hindi natutulog. Kahit ngayon, sa ngayon ng pandemya, hindi siya natutulog. Parang dito sa ano na to, natutulog siya, pero sa pagka-Diyos niya, hindi siya natutulog kasi alam niya lahat kung anong nangyayari sa ating buhay. Amen? Amen. Gising siya 24/7, 364 or 365 a day. Pakiramdam lang natin yon kasi alam niyo kung bakit? Hindi tayo hindi tayo makahintay. Gusto natin instant, di ba? Instant sagot lahat, instant millionaire, pasok tayo ng kapa, yun, naubos yung pera, nahuli na daw siya, instant girlfriend, instant baby, marami. Instant noodles, halos lahat na lang instant. Kasi instant coffee, kasi ayaw na ng ayaw maghintay. Kahit nga ngayon, hindi tayo nasanay sa pila. Ang daming reklamo yung mga tao ngayon na, ang haba-haba ng pila. Pero sa amin mga siman, madaling araw pa kami, nakapila hanggang maghapon, nakapila pa rin kaya hindi na ako nagre-reklamo dyan sa pila na yan. Amen? Pero bakit ganon? Pero sa totoo lang, pakiramdam lang natin yun eh. Tinutukso na yung kaaway na, sabihan ka lang, anak ka pa ba ni El Shaddai? Nagpapanayatin ka, nagpapagamit ka, giver ka sa gawain, worker ka sa gawain. Pero bakit hanggang ngayon, hindi ka pa na-answer prayer? Hindi pa nagbago ugali ng anak mo, ng asawa mo? Hindi pa kayo nagbalik ka ng mga manugang mo o kanino ka may problema na relasyon o hindi pa dumating yung pera na hiningi mo? Hindi ka pa nakalakad? O ganun palagi nang sabihin sa nakaway sa akin, uy, sumulit ka na, huwag ka na mag-preach. Preach ka ng preach, di ka pa naman nakalakad eh. Sabi ko, tumahimik ka dyan. Alam ko si Lord, papalalakarin ako. Amen! Okay, pero bakit pinapayagan niya ni Lord na parang hindi niya tayo sinasagot? Kasi gusto niya talagang subukin yung faith natin para tayo magiging pasensyoso o maging yung persevere. Ano ba sa Tagalog yun? Yung pagkamalaw tayo, sister. Para tayo tatagal. Parang magiging matibay. O, ganon. Kasi sinabi sa James 1:2-3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sa New King James Version naman, patience ang ginamit niya doon. So dapat pala sa mga problema na pagdaanan natin, dapat pa pala tayo matuwa. Wow, praise the Lord! Diba? Kasi pag binigyan ka ng problema, alam mo, mahirap, pero nandiyan si Lord eh. Alam mo na mag-level up ka, alam mo na mayroong after sa suffering na, mayroong blessing. After sa great suffering, mayroong great blessing, di ba? So hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo mag-complain, hindi tayo dapat mag-murmur, kasi yung pag-murmur at complain, pag-rebellion against sa Panginoon yan, pag kailangan i-rebuke natin yan. Tsaka, naalala niyo si Job, di ba? Si Job, biro mo, kinuha na yung mga ari-arian niya, may yung hayop pa, ang mga alaga niyang hayop, yung mga anak niya. Hindi siya nag-complain, pinagalitan niya pa nga yung asawa niya eh. Bakit? Nagpapasalamat ka lang ba sa Panginoon kung meron kang matanggap sa Kanya, kung mabuti yung buhay mo, pero pag dumaan tayo sa mga pagsubok, ayaw mo na? Siya may karapatan magbigay, kumuha siya magbigay ng buhay, siya magpagaling, siya magpinahintulot sa kaway, na ano yan, pero tandaan lang natin, Huwag na tayong bumitiw sa kanya. Ano nangyari kay Job? Ibinalik niya doble pa. Siksiklig umapaw. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Si Abraham, biro mo, santaan na ata siya eh. Sandaan na. Binigyan siya ng anak, tuwa siya dahil akala niya, si Sarah nga, hindi nga naniwala nung una, pero nagtiwala si Abraham. Binigay si Isaac. Nung binigyan siya ng anak, siguro kung tayo, mabihira ka naman, Lord, binigyan mo nga ako kaisa-isang anak, wala na, matanda na nga ako, tapos i-offer ko pa sa'yo. Sinubok din yung faith ni Abraham, pero ano nangyari si Abraham? Naging father of all nations si Abraham. Diba? Ganun din, yung sinabi ko, si Joseph, ganun din, nagiging blessing siya sa kanyang buong pamilya. So, kung ano may yung nadadaanan natin ngayon, sige lang, patuloy lang tayo kasi namnamin lang natin, iisipin natin kung darating yung sagot ni Lord, yung miracle ni Lord. Sinasadya niya na bigyan tayo ng patience o kaya ng perseverance na matibay na tayo kasi ayaw niya na pagdating ng kanyang malaking blessings, ayaw niya na sayangin lang natin yun.
Kasi ano ba naman tayo na halimbawa, bibigyan si Sister Camila ng 1 million. Amen. O sobra pa. Tapos hindi pa matibay yung kanyang paniniwala. Posible may mga tao, example na yung Sister Camila, alam ko naman, hindi ka naman pintiwala din. Yung ibang tao kasi, hindi nyo napansin, yung ibang tao na na-bless na dito na wala na. Kasi hindi niya lang nakayanan, yung blessing na ni Yahweh Shaddai nung natanggap na nila, nagiging Panginoon na nila yung pera, o nagiging Panginoon nila yung trabaho nila, yung posisyon nila. Tayo, itong pinagdaanan natin dito, hinanda tayo para yung pagdating dun sa time na yun, pagdating dun sa time na palakarin na ako, hindi na ako bumalik dun sa gawain ko na nagiging nagalit si Yahweh sa akin at pinahintulog. Amen? Palakpakan natin si Yahweh. Ang dalawang reason na pakiramdam natin na parang tulog siya. Sinong naka-memorize sa Hebrews 13:5? Palagi natin sinasabi ito eh. Pag may problema tayo, anong pinanghawakan natin? Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Pero bakit minsan tahimik si Lord? Bakit minsan parang tulog siya? Kasi kung titingnan natin yung first sentence nitong, kailangan ito, hindi tayo ma-out of context. Kailangan basahin din natin yung iba. Kaya sabi ko, parang tulog siya minsan kasi nagiging lovers of money tayo. Basahin ko yung buo, Hebrews 13:5 ha. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So hindi lang tayo iwanan ni Yahweh kung hindi tayo nagiging lovers of money. Kailangan kontento. Kung meron kang 1 million, maging kontento ka. Mabawasan, sabi nga ni Brother Dawin, huwag ka malungkot kung mabawasan ng 100,000 kasi may 900,000 ka pa. Diba? Kung may 100,000 ka, mabawasan mo yan ng 50, may 50,000 ka pa. Yung iba kasi nalulungkot na nag-start na ng complain kung konti na lang yung pera nila. Pero para sa akin, no, ito share ko talaga, witnessing ko to. Wala na akong trabaho, magto 2 years na. May 3 kaming college, 2 sa Lasal, may utang pa kami sa pagka-hospital ko. Praise the Lord, hindi pa naniningil. Yung utang pa na kung saan-saan sa araw-araw. Pero dahil hindi kami nagiging sakim sa pera or hindi namin ginawang Panginoon yung pera, kahit wala na to, bigay pa rin sa gawain. Maliit man yan o malaki, basta Lord, i-offer namin to, ito ang aming ikapo, ito ang aming love offering, bahala ka na Lord sa darating na bukas. At patuloy niya pinapakita yan. Magugulat na lang kami, may surprise, may sasagot sa tuition ni Michael, may sasagot sa tuition ni Marion, mayroong magpadala na pangbayad sa pondo, mayroon pa pala kami pondo binabayaran, may magpapadala ng bayad kung Tol or Brad, ito, pang-allowance mo. Ganun kagrabe siya, well siya. Ay, siya, kikilo. Hikuin yung mga tao na maraming pera. Kaya sabi ko, kung dumating na ako, nakawan niya na ganito na ako, o pangalawang tao na nga walang sakay, bakit ngayon pa ako ngayon pa kaya ako bibitan? Ngayon pa ako bibigil? Ay, tuloy-tuloy na to, Lord. Kahit laban na to, di ba? At ganun din sa inyo. Huwag kayo magpapatukso dyan sa kaway. Ano lang yan, i-deceive lang tayo yan. Gamitin nyo palagi. Luke 10:19, we have the power to trample snakes and scorpions and the authority to tear down all the works of the enemy. Hindi isang work all the works. Ano man yung isusul, it is written. Sinabi ni Yahweh Shaddai, kaya ka namin talunin dahil siya ang kasama namin. Walang mas makapangyarihan ang aming Panginoon kaysa sa iyo. Pag hindi ako makatulog, yun ang palagi sinasabi ko. Dito na naman, maramdaman ko ba kasi kahit nagsasalmo ako, hindi ko matatapos kasi may papasok na nag-iisip naman ako paano naman kaya may ano pa kaya, may mga customer pa kaya sa shop, paano kaya ito mga bata kayo, ganun ba? I-review ko na yan. I rebuke you in Jesus' name. Alam ko, walang imposible sa Panginoon at patuloy siya magpuprovide sa amin. Dahil Zechariah 4:6, not by my might, not by my power, but the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Okay, yung pera natin, kung ano man yan, gano'n man kaliit, gano'n man yan karami, pag ibigay natin kay Lord yan, ibabalik yan, siksik, liglig, umaapa. Amen. Okay, isa pa. Ito pa, sigurado din ako, yung mga matatagal na sa gawain, alam na rin to. Diba, sinabi sa Isaiah 59:1-2, nagaingon na nagsasabi na hindi maiksi ang kamay
upang hindi tayo iligtas at hindi din siya bingi upang hindi tayo dinggin. Oh. Yan, maraming ano dyan, pero bakit natutulog minsan ang Panginoon kung talagang hindi maiksi ang kamay niya? Pakiramdam natin, hindi maiksi at hindi siya bingi. Kasi yung karugtong niya, nasabi dito, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Grabe, ang ating palang mga kasalanan, hindi applicable yung kamay niya na mahaba, yung kamay at yung tenga niya na palaging nakikinig. Kung tayo may kasalanan, kasi hindi manahan sa atin si Yahweh Shaddai, kung hindi natin sinusunod yung kanyang kalooban. Sabihin natin, madami ngayon, nominal Christians, di ba? Kristiyano doon sila, simba at kadalinggo, pero anong ginagawa? Ang gawa ng tao, di ba? Kalauban ba ni Lord yun? Hindi, ayaw niya nun, siloso siya. Kung kay Lord ka, kay Lord ka. Kay Lord ka kahit tuwing, ano ba ngayon, Wednesday, kay Lord ka mula Thursday hanggang sa sunod na Wednesday naman. Hindi pag kinabukasan, kay taning ka, hindi pwede yun, yung balimbing ka. Kailangan, pagdating sa Revelation, no? Pagdating ng araw, ng panahon, dalawa lang pagpipilian natin, United Church of Christ or yung Church of Satan. Ganun lang yun. So, kailangan, ditong pagsunod natin, kailangan, ngayon, sample ngayong hapon na to, kailangan malinis yung ating mga puso at ating mga isipan. Kasi, yung salita ng Diyos, pag busog tayo sa iba, hindi yan papasok kasi busog ka na nga eh. Kaya yung iba, pag inakay natin sa gawain, ayaw nila kasi busog sila sa salita ng sanlibutan eh. Ganun lang naman yun. Kung gutom ka sa salita ng Diyos, kahit may COVID man yan, may problema ka man, pupunta, lalakad ka dahil alam mo na pagkasama mo si Lord. Ang presensya niya, pagkasama mo si Lord, lahat wala yan, tanggal yan. Amen. Amen. Isa lang naman ang inaano niya eh. Hanapin lang naman natin siya, di ba? Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Oh, bakit pa natin paghirapan kung ang hinahingi lang naman niya, hanapin siya. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magtrabaho, pero pag si Lord ang nagbigay, siksiklit din kumaapaw talaga yun. Di ba? Okay. Alam niyo yung squall, itong squall, di ba may binanggit dito na squall? Squall, di ba nagkaroon ng squall? Yun yung kung sa Bisaya yan, subasko. Yung bigla, naranasan ko yan dyan sa pier noon, sa Supercat kami, bigla yan, buhos ulan, lakas ng hangin, napadpad kami, hindi namin na-control. Yung squall na yan, sandali lang yan. Siguro, pinakamatagal yung time na yun, siguro mga 20 minutes kami, o 30. Hindi yan tatagal. Ganon din yung mga bagyo sa buhay natin. Itong pandemya, malulutas din to. Itong yung kung ano ang kawalan nyo, yung brokenness nyo, magbibigay din si Lord ng financial blessing. Kung ano yung sakit na pagagalingin ni Lord, at even ako, yung condition ko na to, palalakarin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat temporary. Itong ating mga bahay, temporary lang to. Ang importante, lalo na ngayon, nakakilala na tayo kay Yahweh Shaddai, okay. Maganda magkabahay, pero hindi makafocus yung ating isipan at puso sa mga bagay na pansanlibutan. Dapat ito, dahil ito, kami lang, ikaw Brad, tayo, alam ko, nag-i-impok na tayo, nagdideposito na tayo sa langit. Pagdating natin doon, yan, isa-isang bibilangin niya ni Yahweh Shaddai. Amen? So, hindi tayo minsan, sabi ni Grace, huwag ka mag-alala. Kung ganyan kasi sabi ko, gusto ko na nga lumakad. Dumating din ako sa time na yun na wala akong pasensya, hindi ko makikitay. Sabi mo, yan temporary lang yan. Kung hindi man niya ako palakarin dito, mas maganda ang hinanda ni Yahweh Shaddai pagdating doon sa kariyan. Diba? Anin ko naman ng kumpleto pa ako. Patuloy ang punta ko doon sa hindi kalooban ni Yahweh Shaddai. Di impyerno din ang punta ko. Preach ako. Di ba? Sinasabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang importante ay yung sumusunod sa kanyang kalooban. Tayo ay matulad nun. Yun ang minsan ba, Lord, may purpose ka talaga. Masakit nung una, hindi ko matanggap dahil alam mo, kapitan ako, kilala ako. Yun ang unang sa reception sa kaaway sa akin. So, kilala ka, paano naman sasabihin ng mga tao sa'yo? O baka minsan, yung wife ko, gano'n din siya, naramdaman niya, parang binagsak talaga, dinala niya ako galing sa taas, hanggang sa binagsak, parang si Hope. Pero alam ko, naniwala din ako, kaya si Job yun ang palaging inano ko na ibabalik ni Lord kung ano man yung nawala sa akin. Ay yung paglakad ko, financial man, lahat ng mga
nawala sa akin, wag lang yung mga kaibigan na tinanggal ni Lord sa buhay ko dahil gusto niya na yung paglilingkod ko, hindi ako divided. Kasi noon, nakita ko pala na may mga tao, kung sinubukan man tayo ni Yahweh siya, dahil may nawala ng mga kaibigan natin, pinahintulot niya yun dahil ayaw niya, na gusto niya na yung buhay natin maging pure. Ayaw niya na, kasi may mga tao, doon ko nakakita minsan kayo din, pag meron kayo, daming kaibigan, ang dami yung kakilala, yung pala, after lang sila of something. Dito ko nakilala, dito natin makilala yung mga tunay na kaibigan. Kung sino talaga yung sumasama sa inyo hanggang sa dulo, meron ka man at wala, malusog ka man o hindi, andyan pa rin patuloy na umaagapay sa atin. Huwag lang natin kalimutan, palagi natin number 1 kaibigan, si Yahweh Shaddai. Hindi na tayo pabayaan at iiwanan. Okay, last but not the least, pangatlong dahilan bakit kailangan natin tanggapin yung mga bagyo sa ating buhay. The Lord wanted us to call Him when there is a storm. Anong ginawa ng mga disipulos? Verse 24, the disciples went and woke Him, saying, Master, Master, we're going to drown. He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and was calm. Diba? Nakabiro mga tinawag lang nila si Lord. Pinatahimik, pinatigil kagad yung bagyo. At saka yung tubig na, muntik na nga raw sila malunod Pero bakit minsan, kailangan ni Lord na, alam naman niya, pero bakit minsan, ipahintulot parang bagyo, ano bang gusto pala talaga ni Lord na sa tuwing tatawag kayo sa Kanya? Diba? Minsan, bakit ako, kung may tatay, nanay pa ako, parang, tay, nay, gusto ko, parang si Michael, ito, napakalambing nito kay Grace, napakalambing sa akin. Bakit ba gusto niyang tatawag tayo sa Kanya? Okay, meron akong i-share sa inyong tato. Una, gusto kasi ni Lord, ni Yahweh Shaddai, na sa Kanya tayo tatawag at sawag sa ating mga sarili. Katulad ni, kaya yung mga bata, maliit pa, pag iniwanan ng mga magulang, kaya yan nangiyak yan Kasi wala pa sila, hindi pa sila mature, nakadepende palagi sa kanilang mga magulang. Ganon din tayo, kahit mature na tayo, dahil ayaw ni Lord na maging dependent tayo sa sarili natin. Kasi pag nag-dependent tayo sa sarili natin, hindi natin ma-acknowledge siya. Kaya gusto niya tumawag tayo sa Kanya. Calling, pagtawag natin sa Panginoon, gusto niya na ayaw niya mawalay tayo sa Kanya. Ayaw niyang mawalay sa daan na gusto niya ipasunod sa ating papuntang langit. John 15:5, ang sabi niya, maliwanag, di ba? Ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya dahil wala tayong magagawa kung mawalay tayo sa Kanya. Di ba? So, ayaw niyang Lord na, gusto ng Lord na maglambing tayo palagi sa Kanya. Imbis na magreklamo tayo, ilambing na lang natin yan. Kaya sabi ko nga dito kay Michael at saka kay sa mga anak ko na, pag galit yan si nanay, lambingin nyo. Sigurado. Sino ba naman ang magagalit pag nilambing ka, di ba? Wala naman siguro, lalambingin ka, halikan ka. Kahit na si Lord, hindi naman yan magagalit si Lord sa lahat ng oras. Kasi si Lord, pag lumapit tayo sa Kanya, kasi yan ang sabi niya, lumapit ka, di ba? Anak ng anak ko na wala, mga kasalanan mo ay nilingkod ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwinan kapiling ka. Yun ang gusto ni Lord. Gusto niya tumawag tayo para hindi tayo, kung sa Bisaya pa, magbuot-buot ba, hindi tayo mag-isip na yung tayo lang dahil sigurado magsasaksid ka man, babagsak din tayo. Okay. Pangalawa, bakit gusto niya tumawag tayo sa Kanya? The Lord wants us to cast all our anxieties to Him. Diba? Famous verse o known verse, 1 Pedro 5:7. Cast all your anxiety to Him because He cares for you. Diba? Bakit natin suluhin ang problema kung nandiyan naman pala si Lord? Diba? Minsan kasi, kaya tayo namumroblema, tayo naninervyos, kaya tayo nag-give up, kasi hindi natin binibigay kay Lord yung ating mga worries, yung ating mga anxieties, sinusulo natin. Kung sinabi na nga niya na ibigay kumakapit ka pa dyan sa problema, saan kaya ako hanap ng sino kaya malalapitan kung bukas? Okay, may gagamitin si Lord, pero hindi yung pamamaraan natin, pamamaraan niya. Bigay niyo sa akin yung anxieties niyo, yung worries niyo, ako bahala diyan. Sabi niyo, sit back and relax. Diba? Nung sa aeroplano, bakit tayo sumasakay ng aeroplano? Hindi naman natin kilala yung pilot.
Di ba? Pag sa aeroplano pa, bumagsak yung aeroplano, talagang walang mabubuhay dyan. Hindi natin kilala yung pilot. Pero bakit kaya wala siya na? Hindi natin ibibigay sa atin yung buhay na. Kung ano man nakakunay sa ating mga problema. Alam natin, kilala natin siya. Diba? Siya yung ating tagapagligtas. Tinubos niya tayo ng kanyang dugo. Hindi basta-basta ordinary dugo, kundi dugo ng kanyang anak. Diba? Amen. Okay. Pangatlo. Ito, maganda ito. Pangatlo, bakit kailangan niyang sige, tumawag kayo sa akin? Kasi wala namang tumawag sa kasi gusto ng Panginoon i-activate natin yung ating faith sa Kanya. Diba? Sabi niya, dapat bago tayo tumawag sa Kanya, kailangan kilala natin siya at alam natin na sasagutin niya tayo. Alam natin na ibibigay, bakit pa tayo tatawag kung hindi naman pala niya may ibibigay, hindi naman tayo naniniwala na ibibigay niya. Kayo ba? Lalapit pa kayo sa tao na hindi kayo matutulungan? Isang beses lang siguro. Pero pangalawa, ayaw ko na. Siyempre, madadala ka na. Pero kay Yahweh siya dahil pag once lumapit tayo, hindi tayo tatanggihan ni Yahweh siya dahil. Amen? The disciples, biro mo, yung mga disipulos, kahit tayo, ilang taon ka na sa gawain na mami? Ilang taon ka na sa gawain? Since 1989 ako. Jesus, lalo. Tagal ka na pala mami. Medyo ano ko na. Grabe ako, 1995. Inala ako ni Grace. Si Grace, 1990 ata yan. Pero ganun pa man, minsan, natutokso pa rin tayo di ba? Mag-worry. O example lang natin yung mga disciples. Palagi kasama ni Yahweh siya na yung mga ni Jesus, yung mga disciples. Tinuturuan niya, nakikita niya gumawa ng mga himala, kababalaghan. Pero bakit? Nung nakita ng bagyo, nagkaroon din sila, di ba? Natakanta din sila. Gusto lang kasi niya sir, pag dumating ng mga bagyo natin, hindi tayo dapat mataranta. Kailangan i-activate natin yung faith. Siguro nung una, hindi naman tayo superhero, superhuman, superman, na pag may bagyo, hindi ka mag-alala. Pero kailangan, huwag ka magpapadala. Kailangan gumising ka, maghimamos ka na kailangan we come to our senses or di kaya kung hindi ka mamula sa katotohanan, patuloy kang tatalunin ng kaaway. Diba? Ano lang naman, naalala ng mga disciples, katulad din tayo, naalala ng mga disciples na andyan pala yung most powerful kasama nila. Bakit nga pala, gisingin na natin to. Ganapin tayo. Pag problema, huwag panik button ang activate na mo. Yahweh siya tayo. He is the same yesterday, today, and forever, di ba? Hindi niya tayo iiwan. Hindi pa kaya. Bakit minsan lang kasi, pag ano tayo ng problema, natamaan tayo, na-knockdown tayo ng kaway, ayaw na natin tumayo. Nanatili na lang tayo doon. Imbis na may problema tayo, huwag kang magpupok, may bagyo dyan. Ito, example sa barko. Pag the more na nakahiga ako sa barko, kasi hanggang nung huli, pag may bagyo, palagi ako, nahihilo pa rin ako eh. Pag nakahiga ako, hindi ko ma-recover, pero pag nakatayo ko, lumalaban, nawawala yung kasi hinaharap ko yung problema eh. Kasi kung nakatayo tayo, hindi natin nalalabanan yung problema. Tatawa yung, wala na, knockdown na yung kalaban ko. Imbes ka nakahiga ka dyan, tumayo ka, mag-praise and worship ka, sumayo ka, magdasal ka, at yung kalaban na yan, tatalunin natin yan. Amen? Okay lang naman yung umiyak ka, pero huwag ka na lang manatiling umiyak. Diba? Mayroon sa Biblia na tears is last for the night, but joy will come in the morning. Isipin natin na pagdating ni Yahweh siya na, liliwanag yan. Pag pinatigil ni Yahweh siya na itong mga bagyo sa buhay natin, liliwanag din yan. Pag tigil itong COVID-19 natin, lahat ng ating mga buhay pagpapalain ni Lord dahil hindi tayo natakot sa COVID-19. So, gamitin natin palagi yan in the name of Jesus kasi powerful palagi yan. I-activate natin yung faith natin na kung ano yung sinasabi, narinig, nabasa natin, i-apply natin yan. So, hindi naman importante yung ilang beses ka bumagsak eh. Di ba? Si Manny Pacquiao, natalo siya. Yung mga iba na-down nga siya minsan. Tumayo siya, nanalo pa rin siya. Ang pinakamalaga sa atin, dumaan tayo sa mga bagyo, pagsubok, hindi kung ilang beses tayo bumagsak. Ang importante kung ilang beses tayo tumayo. Amen? At saka, isipin natin, itong pinakatandaan natin, no? Sa lahat ng pagsubok na dadaanan natin, itong mga problema nito, nadaanan din itong ibang tao. 2 Corinthians 10:12 or first batch.
Ito, kasi nga, walang taong hindi makaranas ng problema eh. Ang pinakamaganda pa ron, di ba, pagdating na hindi na natin yung kaya ang problema, pag tumawag tayo sa Kanya, at sabihin natin yung natin sa Kanya, nandiyan siya, tutulungan niya tayo, o hindi lang tutulungan, malalagpasan pa natin ang lahat ng ito. At saka siya yung magbibigay sa atin ng grace. Ako kung wala, maliban sa asawa ko, grace na yan. Pero yung grace na, yung bibigyan tayo ng grasya na, yung kalakasan, na gawin, kasi, sabihin nga nila, buti, nakapag-preach ka pa, hirap na hirap, naka-wheelchair ka. Sa grasya ni Lord. Ito nagawa ko, sa grasya ni Lord, umabot ako sa buhay nito. Anin ko pa, utang ko sa Kanya to, hindi ko pa ba, kasi alam ko, binuhay ako, may purpose pa siya. Amen. Amen. So, 2 Corinthians 10:12, that is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships. At 12:10 pala, in persecutions and difficulties, for when I am weak, then I am strong. Kasi kung hindi natin napapayagan si Yahweh na dumating itong mga problema natin ito, paano ba natin malalaman na kaya ko pala tulad eh? Nakatayo tayo dyan, grabe na yung sandamakmak na yung problema sa buhay namin. Sandamakmak na yung kung nadaanan, pero nandun pa rin, patuloy ka ng pupuwi sa ating Panginoon. Kasi dahil sa grasya ni Lord. Amen. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, ito pa minsan sasabihin ito El Shaddai, hindi ko El Shaddai spirituality, Christian spirituality. Ano yung minsan kaya sabi sa atin, gamitin na lang natin itong ating ministry sa El Shaddai. Mister, mayaman ka, di ba? Oo. Pahiram naman dyan. Wala pa, darating pa. Sabi yun, siya ulo pala ito eh. Di ba? Ganun. Parang sa akin, sasabihin din siguro, Brad, kumusta ka na? Lalakad ako in Jesus' name. Hindi na ulo ka pa rin. Ba't hindi ka pa lumakad? Isang taon ka na. Pero hayaan natin. Anong sinasabi dyan sa 1 Corinthians 5:13? Kung itong pinaniwalaan natin ay kalukuhan na ng iba, or kung ano ba, kamangmangan ng iba, it is to bring glory to God. Pero kung tayo ay tama sa ating ginawa, nasa right minds tayo, it is to our benefit. Diba? Sabihin nila kalukuhan, o sinong maparangalan? Si Yahweh Shaddai lang, di ba? Kung tama naman itong desisyon natin, wow! Hindi tayo nagkamali, sumunod, makinig hanggang ngayon sa salita ng Diyos na ito, na really tayo, it is for our own benefit. Di ba lang sabihin natin, sila ulam ba, ate-ate ng mga taga-El Shaddai, kahit na COVID na o ano pa, wala na ng pera, wala na ng kinakain, problema na sa anak, problema sa asawa, hindi na nga makalakad, patuloy pa rin, sige lang, bahala kayo, wala akong kasi, kung pakikinggan naman natin yun, sino bang gusto natin pakinggan? Yung sabi ng ibang tao, ng mundo, o yung sasabihin ni Yahweh Shaddai? Kung pinangako niya na pagalingin niya tayo, palakarin niya ako, i-answer prayer, panghawakan natin yun. Pangako mo, ating panghawakan. Diba? So, ganun lang, manatili lang tayo. At panghuli, bakit tayo gusto niya tayo tumawag sa Kanya? Gusto ni Lord na, verse 24, Master, we are going to drown. Ayaw ni Lord, kaya gusto niya tumawag tayo sa Kanya kasi ayaw niya manatili tayo ng panic. Diba? Pag nagpanic ba tayo, ano mangyayari? Makakalimutan natin minsan na mayroon palang Panginoon na hindi natutulog, 365 a days, omniscient, omnipotent, present kahit saan. Tawagin natin siya anong oras sa araw, nandiyan yan siya, nakikinig sa atin. Naghihintay lang yan siya ng lambing, naghihintay lang yan ng tawag sa atin. Kasi sabi ko nga, nung una, ayaw niya na mag-depend tayo sa ating mga sarili, kundi mag-depend tayo sa Kanya. Tapos, minsan kasi, pagka tulad niyan, sa barko, may example ko sa barko, pag yung duty na opisyal, at may sunog, at imbis na una talagang gawin sa barko din, which is nakarelate din ako. Sa barko, pag may problema sa barko, kahit anong emergency, call master talaga. At ganun din tayo. Bago tayo mag-press ng ating panic button, para alam natin, o paano ba na mayroong general alarm bell sa barko, kailangan tumawag muna tayo sa Kanya. Kasi pag panic na tayo, hindi na natin alam kung anong gagawin natin.
O, kita mo, tinawag nila yung tinawag nila kagad si Jesus Christ nung nagpanik na sila. At naalala din nila na andyan lang si Yahweh Hashem, naghihintay lang sa ating mga tawag. Amen? Amen. Okay. Philippians, minsan kasi, at saka minsan pagka nagpapanik ka na, ano maiisip natin pag nagpapanik na tayo? Normally, negative, di ba? Pag nagpanik ka na, mamatay na ako nito, mahawaan na ako nito, wala na, mamulubi na ako nito, mahimbarko na, hindi na makapag-aral yung mga anak namin, wala nang pag-asa, may balik yung relasyon namin. Pero kung isipin natin yung mga bagay na Philippians 4:8, Filipos 4:8, sabi sa Ingles, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Imbis na mag-isip tayo ng negative, isipin natin, si Lord yung nagpagaling sa akin noon. Si Lord yung nagbigay sa akin ng financial blessings noon. Si Lord yung nagpatapos ng aking mga anak kaya nakapunta ng abroad. Si Lord yung nagbigay sa amin ng bahay. Si Lord yung nagbago ng aking anak, ng aking asawa. Ganon palaging isipin natin. Kasi bakit? Si Yahweh pa rin noon, siya pa rin ngayon, at sa walang hanggan. Kung inutas niya noon, sinagot na, answer prayer tayo noon, may reason ba? Basta nanatili lang tayo sa Kanya, naniwala tayo sa Kanya na hindi tayo dinanggit ngayon? Di ba? Wala. So, sige lang, Lord, ikaw yung nagpakapitan sa akin, no? Ginagawa mo ako, ikaw din, ibabalik mo rin yung makilala ko muli dito sa ministry. Gagamitin mo ako, Lord, na ako magpahayag na ikaw ang Panginoon, na hindi sinungaling. Ikaw ang Panginoon na may makapangyarihan at patuloy na gumagawa ng mga himala. Amen. Hallelujah. Dito lang pinapakita ni Yahweh Shaddai, no? Kung tatawag tayo sa Kanya at nanalig tayo sa Kanya, diringgin niya tayo. Proven yan, sure yan, check yun, si Brother Mike pa. Ipakita niya yung kayang kahanga-hanga na pagmamahal sa atin, yung kahanga-hanga ng power na ma-amaze na lang tayo. At saka, hindi lang yung store tulad ngayon, no? Hindi lang para sa akin, no? Si Yahweh Shaddai, grabe, He's a gracious God, generous God. Hindi niya lang patigilin tulad nung bagyo, patatahimikin pa. Kung tayo may mga problema na yan, hindi lang bagyo pa stable niya, pati tayo magkakaroon tayo ng peace. At saka ibibigay ni Lord kung anong kailangan natin. Hindi lang, nilutas niya nga yung problema, kung walang-wala tayo. Hindi ganun si Lord. Alam niya kung anong pangangailangan natin. After, kung nawalan tayo, ibabalik niya higit sa sapat, siksik-liglig, umapaw. Amen? So, ito, conclusion ko. Verse 25. Where is your faith? He asked his disciples. In fear and amazement, they asked one another, who is this? He commands even the winds and the water, and they obey Him. So, sa dulo-dulo na ito, no, ng mga pagsubok o mga problema na nadadaanan natin. Sa tanong ni Lord sa atin, where is your faith? Yun lang tanong niya. Ganon din tinanong niya sa mga disciples natin. Challenge. So, ngayon ba, saan ba natin dapat ilagay yung faith natin? Kay Lord, kay Shaddai. So, gaano ba kalaki yung faith natin kay Lord? Di ba kayang di ba hindi kaya yan faith na kayang talunin ng tawad? Tayo lang makakasagot yan. Hanggang kailan tayo, hanggang natin kailan panghawakan itong faith na to? Ito ba'y malalagpasan hanggang sa dulo ng walang hanggan? Hindi. Ito ba'y ma-finish ba natin itong sinalihan natin race? Fighting the fight of faith? Dapat gano'n lang. Hindi lang dapat isipin natin na matapos natin itong race na ito, kundi matanggap natin ang biyaya ng pinahanda ni Lord sa atin. Amen? Maniniwala pa ba tayo kahit minsan parang pakiramdam natin tulog o parang ang tagal na answer prayer tagal binigay ni Yahweh yung mahihingi natin? Tayo lang din masagot niya. Kinanta natin kanina,
I will praise you till I die. El Shaddai. Magpupuri ba tayo hanggang dun sa dulo? Kahit sa magitan ng mga problema? Yes, amen. At saka, maniniwala pa ba tayo kung kahit pakiramdam natin tahimik siya? Hindi ma-answer, wala pa akong milagro, o taking too long. Excited para rin tayo na mag-expect na maghintay habang may proseso ginagawa si Lord. So, ang choice na sa inyo na yan. Ito, may panghuli akong conclusion. Pag dumaan tayo sa mga pagsubok, sa mga bagyo, mayroong tatlong illustration na ewan po kung naalala nyo ni Brother Darwin. Itlog, potato, saka narinig ko kanina instant coffee. Kung hindi ko sasabihin sa inyo dyan, kung alam nyo na rin, or papipiliin kayo, alin kayo dyan sa tatlo? Itlog. Si Sir Carmen, ano to theologist to Ano si Sir Carmen, ano ka? Itlog, patatas, o instant coffee? Instant coffee? O, ikaw Brad, tsaka Brad? Piliin na, kasi mas patatas ka. Patatas. Sinanay? Wala, ikaw kay Judith. Ikaw, sister. Itlog? Okay. Ito walang tama o mali na sagot. Kaya nga tayo nag-aaral. I-share ko sa inyo. Ganito, yung ibang tao kasi, di ba pag, dito, itong mainit na tubig, ito yung mga pagsubok So, halimbawa natin, ilagay natin yung itlog sa mainit na tubig. Anong nangyayari? Di ba yung itlog, fluid yan, tapos nagiging matigas. Nagiging sulit. Yung ibang tao, pagdating sa mga problema, kahit naglilingkod pa yan, may tendency na nagiging itlog. Kasi hindi sila kumakapit, hindi nakakalimutan, hindi nila nalala na nandyan si Yahweh sila. Tumitigas yung kanilang mga puso. So, yung potato naman, ano yung potato? Matigas yung potato, di ba? Tapos, pag inanon mo ng tubig, lumalambot. Dahil sa dala ng biglang mga problema, nangihina, lumalambot at bumibigay, nag-iba, hindi natapos yung kanyang test. Pangatlo, ito yung sinasabi ni Mr. Carmen, instant coffee. Kasi yung coffee, di ba, pag hanggat hindi mo nilagyan pa ng mainit na tubig, wala pang halos amoy yan. May amoy man, kape lang. Pero pag binuhusan mo ng mainit na tubig yan, lumalabas yung kanyang masarap na amoy. Di ba sa umaga, ang sarap kaya makaamoy ng kape. Kaya ganyan sana tayo. Pag may something tayo na dumaan sa ating buhay, ipalabas natin yung ating pagkakape. Huwag yung pagkaitlog at saka pagkapatatas. Kasi makikita ng ibang tao, pag lumalabas yung amoy natin, pupunta yan sa ibang mga bahay. Yung dati mo hindi mo hindi ayaw kung payag na sumasama sa prayer meeting or ayaw maniwala kahit nag-witnessin ka, pag nakita na mayroong conversion sa buhay, nakikita yung buhay ni Jesucristo dito sa buhay, yan ang totoong na-convert, na totoong tagasunod ni Cristo. Amen? Lumalabas yung ating pagkakape. So, yan, tandaan natin yan. Huwag tayo maging itlog, huwag tayo maging patatas. Isipin nyo lang palagi, uy, kape yung example ni Father Edwin nung prayer meeting. So, sana may napulot tayo na yung yung guilty lang sister, yung DXN ni Sister Cody. Okay, closing prayer tayo. Kaya tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh Shaddai, maraming salamat po Lord sa Espiritu Santo Lord. Alam namin na nandito ka sa aming kalagitnaan. Alam namin Lord na sumasama ka sa amin sa panahon sa itong prayer meeting na to Lord. Salamat Lord sa iyong kapahayagan at ako ang muli pa yung ginamit Lord upang sa hapon na to manamnam namin ang iyong salita Lord na nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan, nagbibigay pag-asa, nagbibigay pag-ibig at nagbibigay ng lakas Lord na harapin ang lahat ng mga bagyo at problema sa aming buhay. Lord, muli
itinataas namin sa iyo, Lord, ang aming mga dalangin sa hapon na ito. Alam namin, Lord, na ikaw may sabi, Lord, 2, 3 na nagkakaisa, anuman ang aming hilingin sa iyo sa panalangin. At kung may tiwala kami, Lord, ito'y aming tatanggapin, Lord. Nasulat man nila, nasabi, naisip man nila, Lord, o kung ano man yun, Lord, we pray, Lord, na ito'y iparating mo sa amin in your perfect time, Yahweh Shaddai. Ang kanilang kagalingan, ang kanilang hinihingi, financial, material, itong COVID-19, Lord, in your perfect time, Lord, ma-free sa COVID, dili lang ang buhulot, kundi ang tibok Pilipinas at tibok kalibutan. Lord, in your perfect time, Lord, tatayo ako sa mga kapatid ko na to, Lord, at muli ipaalala sa kanila, Lord, na ikaw hindi sinungaling, hindi maiksi yung kamay, hindi ka bingi, Lord, at kaya mong gawin ang lahat ng imposible, Yahweh. Lord, binibless ko lahat ang mga nandito sa ngayong hapon na to, Lord, lalo na sila si Sister Camila, si Sister Camila, kanyang mga anak, Lord, si Sister Archie, kanyang mga anak, ang mga kamag-anak na sa Manila at sa Singapore, Lord, patuloy din silang pagpalain, Lord, upang patuloy na gamitin sa iyong gawain upang hindi ito mahadlangan ng kaaway, Lord. Patuloy namin binibless, Lord, si Sister Judith na tumakanta dito, Lord. Lahat na nandito ngayon, Sister Carmen, si Sister na wala pa kumakaila, Lord. Patuloy mong i-bless ang ilang kinabuhi, ilang mga pamilya, Lord. Kung unsa man ang mga desire sa kanilang mga puso, Lord, ito'y iyong ibibigay, Yahweh Shaddai. Lord, inaangkin namin na lalabas kami sa bahay na to, bitbit ang aming katagumpayan at bitbit ang iyong pagparatala at pagbukas namin sa aming mga bahay, Lord, naghihintay na iyong mga blessings. Lord, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, ng Espiritu Santo. Amen.